Noong Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Ang pagsilang kay Juan Bautista ay katuparan ng isang pangako. Ang pangako ng Diyos na ang kanyang mga magulang sa kabila ng kanilang katandaan at kalalagayan, magkakaanak pa din. Ngayon naman, napakinggan natin at ating ginugunita sa araw ng Biyernes ang kamatayan ni San Juan Bautista. At kung ating titignan, bakit po ba napatay si Juan? Dahil sa isang simpleng pangako. Dahil sa isang simpleng kahilingan. Ang pangako ni Haring Herodes kay Salome, ang anak ng kanyang kinakasama. At kung ating titignan, parang senseless naman yung kamatayan ni Juan Bautista. Di ba di sana kung napatay dahil nakipaglaban, napatay dahil nakipagsagupaan? Hindi. Bakit napatay? Dahil sa isang hiling. Dahil sa isang pangako na hindi na ibig bawiin. Kaya kung ating titignan mula po sa pagsilang hanggang sa kamatayan ni San Juan, ito'y pagtupad sa isang pangako. Pangako na ibig panindigan. Pangako na hindi na kayang bawiin sapagkat nasa gitna na ng kahiyaan. Kung ating titignan, maaring isang magandang misyon ang maging katuparan. Subalit, maaari ding nakakatakot sapagkat isang malagim na misyon na naghahatid sa isang libingan. At ano po itong dalawang pangako na ibinibigay sa atin? Una, yung pangako ng buhay. Pangalawa, yung pangako ng kamatayan. Parehong pangako, subalit magkaiba ang siyang kinahinatnan. Tayo man din, may mga pangako po tayo na ibinibigay sa kapwa natin. Ano mga klaseng pangako po ba yung ating ibinibigay? Ano mga klaseng pangako ba yung kaya nating panindigan? Ito bang pangako na to nakakapagbigay buhay? O yung mga pangako natin ay naghahatid sa libingan o kamatayan? Kaya nga po, sa pagunita natin ng kanyang pag-aalay ng buhay, tularan po natin si San Juan. Dahil batid niya na ang kanyang buhay ay nakaugat sa katuparan ng isang pangako. At kaya siya nabuhay dahil sa pangakong ito. Sa paanong paraan? Hindi lamang po nagpapogi si San Juan. Hindi lamang po siya nabuhay para lamang purihin o katuwaan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kundi mas pinili po ni Juan na manindigan sa tama at mabuti, kahit pa kapalit ang kanyang buhay. Kaya kung ating babalikan ng kwento, tanging sa San Juan lamang po sa Ebanghelyo ang siyang hanggang sa dulo na nakakabit ang ulo. Tanging sa San Juan lamang po ang siyang may ulo na nakakabit sa kanyang katawan. Maramang sinasabi nyo, hindi ba't pinapugutan si Juan sa bilangguan, paanong nanatiling nakakabit ang kanyang ulo? Patutunayan ko sa inyo. Si Haring Herodes, wala pong ulo. Walang ulo sapagkat ayaw niyang manindigan sa mga bagay na dapat niyang panindigan. Bakit? Kung ating titignan, hindi po ganun kasama si Haring Herodes eh. Bakit? Ang sabi po sa kwento, siyang-siya si Haring Herodes sa pakikinig kay Juan. Ibig sabihin, si Haring Herodes, laging nandoon kung saan nagpapahayag si Juan. Pero, bakit wala po siyang ulo? Wala siyang ulo sapagkat kahit gandang-ganda siya sa kung anong sinasabi ni Juan, hindi niya kayang panindigan. Kahit na parang aminadong-aminado siya sa sinasabi ni Juan, pero hindi niya kayang baguhin. Pangalawa, wala pa rin din siyang ulo sapagkat nangako-ngako, ayaw nang bawiin.
kahit pa kahihiyan ang siyang magdadala sa kanya ng kanyang maling pangakong nabitiwan. Pangalawa, si Herodias. Wala ring ulo. Bakit wala pong ulo? Sapagkat hindi alam kung ano ang gusto. Hindi alam kung anong hihingin. Kinailangan pa ang kanyang anak upang sabihin, sige, para makaganti tayo, hiningin ng ulo ng taong humahadlang sa ating kaligayahan. Bakit? Kinakailangan po natin makita, mga minamahal kong mga kapatid, na si San Juan, hindi lamang po siya nanindigan sa tama at mabuti. Ang dahilan ng kamatayan ni Juan ay ano? Yung kanyang paninindigan sa kasagraduhan ng pagsasama ng pamilya at tahanan. Bakit? Hindi ba't pinagilan niya si Herodias? Sinabihan niya na, hindi tama na nakikisama ka sa asawa ng iyong kapatid. Ibig sabihin, si Juan, alam niya dapat ang pamilya, alam dapat niya ang mag-asawa, kasal. Kaya alam ninyo, talagang gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Napansin ninyo yung mga deboto na, mga debosyon natin, na una sa mga magulang ni Inang Peña. Meron tayong Santa Ana, meron tayong San Joaquin. Ngayon naman, ang debosyon natin, ang pamangkin ng mahal na birhen, na parang ngayon sinasabi sa ating pamayanan, padadala si San Juan upang pangalagaan ang bawat tahanan. At ang ganda no? Very swak. Kasi ngayon, ipinagdiriwang natin yung kanyang kapistahan. No? I-enthrone sa ating parokya ang kanyang imahen. At bukas, 6 na mag-asawa ang siyang nanindigan sa katotohanan na hindi na magsasama ng hindi kasal. Ang ganda. Pero alam niyo, no? Dapat po 7 yan no? I-shout out ko na, wala naman siya dito. Nung nalamang merong kasalang bayan si Mayor, doon na lang daw sila. Sabi ko, magkano mabigayan doon? Mababash na naman ako nito. Pero nakakalungkot, no? Nakakalungkot. Nandun na yung proseso, nag-apply. Pero dahil may mayor, doon na lang po kami, Father. Kaya ngayon po, mga minamahal ko mga taga-Peña, ngayon may bago po tayong tagapaglaban ng tagapagtaguyod ng pamilya. No? Hari nawa, no? Sa pagkakaroon natin ng kanyang imahen, lagi tayong mapaalalahanan, hindi lamang sa paninindigan, sa tama, dapat, at wasto. Kundi hiningin natin sa kanyang pananalangin, San Juan, tulungan mo ang mga pamilya sa aming pamayanan. Sabi po ni Santa Teresa ng Calcutta, if you want to change the world, begin with the family. Kung daw ibig natin baguhin ng mundo, simulan sa loob ng tahanan. Simulan one at a time sa bawat pamilya. At alam nyo, ngayong gabi, mag-aalay ako ng Holy Hour para dun sa 6 nating couple. No? Yung isang araw, kakwentuhan ko, sabi ko, ano pong pakiramdam ninyo? Alam nyo, natuwa po talaga ako. Sabi ng isang couple, Father, itong saya ko po ngayon, parang sobrang tagal na nung naramdaman ko. Iba pala talaga kapag pinagbubuklod ang pamilya. Kaya sabi ko ngayon, may magandang laban na ngayon ng Peña. Dahil merong bagong 6 na mag-asawa na hindi lamang basta nagpakasal, kundi nagsimulang manindigan, aayusin namin ang aming pamilya. Aayusin namin ang loob ng aming tahanan. Sapagkat paano mo aayusin ng labas kung ang loob naman magulo? Kaya nung nag-talk ako doon sa 6 na couple, sabi ko, hindi ko pwedeng ipangako sa inyo na kapag nagpakasal kayo, yayaman kayo.
Hindi ko pwedeng ipangako sa inyo na kapag nagpakasal kayo, pag tumaya kayo sa loto, mananalo kayo. Pero isang bagay po yung natitiyak ko, sa pagpapatuloy ng buhay, hindi lamang kayo ang magkasama, kasama na si Kristo. Kaya siguro yun po yung ipagpasalamat natin kay San Juan Bautista. Bagamat siya'y pinutulan ng ulo, hanggang sa dulo, siya ang tanging may ulo. Dahil nanindigan sa kung ano ang dapat, wasto at nararapat. Kundi ipinaglaban din ang dapat kahit ang kapalit ay buhay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hingin kay San Juan. San Juan, tulungan mo kami manindigan upang higit sa lahat, ipaglaban ang aming tahanan. Nawa ang bawat nag-iibigan, huwag lamang basta kiligin sa pagsasama, kundi manindigan kailangan ng biyaya ng Diyos upang sila'y magtagumpay sa buhay pamilya. At higit sa lahat, tularan natin si San Juan, mananatiling naninindigan sa tama, mabuti at katotohanan, kahit buhay man ang kapalit, kumpara kay Jesus na siyang ating pinaglilingkuran. San Juan Bautista, ipanalangin niyo po kami. Amen.